beloved Boss Mike Severa. Excuse me po. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Sinasadya ko talagang ganitong oras mag-live eh. Anyway, mga kababayan, eto na nga. Nako, mainit na mainit ngayon ang usapin. Patungkol nga dito kay Pastor Kibuloy. Aba, tila nga ba ngayon ay nagtatago at hindi na nagpapakita itong nasabing pastor, mga kababayan? Ngayon, mga kababayan, hindi ito dumadalo sa kanilang pagdinig na ginagawa ngayon diyan sa may Senado. Oo, para bang alam nyo, matigas din ang ulo, no? Dinededma ni Pastor Kibuloy ang pagdinig diyan sa Senado na pinangungunahan nga ni 'di ba, si Risa Hontiveros. Naku, mga kababayan, pero alam nyo in fairness dito kay Risa, aba inapakulong niya yung mataba, yung malaki ang tiyan na kung tawagin Haring Agila. Ewan ko kung alam nyo yun Hindi ko na kasi inabutan na mag-vlog yun Pero siguro kung inabutan ko yun malamang. Topic natin yun. Yung mataba. Eto na nga, mga kababayan. Tila ba nga tila nga ba na nagtatago na ba o alam niya na makukulong na siya dahil alam niyo naman yung mga kababayan etong magiging susunding pamamaraan. Yun, ang lalim. Susunding pamamaraan. Kung sakasakali itong si Pastor Kibuloy magpakita o mamataan kung saan. Dahil nga hindi na nga ito dumadalo sa pagdinig diyan sa Senado. Hindi lang pala mga Amerikana, hindi lang pala mga Pilipina, kundi maging yung bansa ngayon ay durog na durog sa giyera. Ang bansang Ukraine ay may mga kababaihan din doon na di umano ay mga nagrereklamo laban kay Kibuloy. Alam mo, minsan mahirap magsalita ng alam nyo na, 'di ba? Na medyo alanganin kasi hindi naman tayo tulad ng iba. Medyo ako po, mga kababayan, nag-iingat-ingat din po ako sa mga binibitawan kong salita. Unang-una, ayokong may masasaktan yung damdamin. Pangalawa, ayoko naman na magkaasunto tayo dahil sa mga salita natin. 'Di ba? Pwede naman natin daanin sa pagsasalita na hindi naman makakasakit sa damdamin ng ating mga kaibigan. 'Di ba? Labo ng mata ko. Yun, parang international service ang kanyang ewan. Eto na, mga kababayan, hindi ko na patatagalin sa mga nagrareklamo na di umano'y naagrabyado, namolestya, ginahasa, o ano pang tawag ninyo dito. Kasi medyo nalalaswaan ako Medyo parang nabababuyan ako Medyo parang nakakasuka Di ba, mga kababayan? Panoorin nyo! Tama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Makakasakay daw kami sa eroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre at doon po pumayag ang aking ina. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound.
Mga kababayan, ito'y pagsasalaysay ni Elias Amanda, mga kababayan. Sa di umano'y kung paano siya napasok diyan nga sa grupo, diyan nga sa di umano'y nababansagang ngayong kulto na samahan na pinangungunahan nga ni Pastor Kibuloy, mga kababayan. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging maselan na ang ipinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area Yan na. ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Hmm. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim Ayan na. at tahimik na kasi oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, i-sanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nakahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman, kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath and Body Works brand. Ang specific scent ay Enchanted, na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Yon, putulin natin dyan, mga kababayan. Ang kadugtong niyan kasi, medyo maselan na yung si binabanggit niya na Jacqueline Roy na yon, mga kababayan, ay sinama siya sa loob ng kwarto ni Pastor Kibuloy, na doon nga daw ay mga kababayan, naabutan nilang humihilik pa nga itong si Pastor Kibuloy na tila ba nagpapahinga. Kaya nakatulog. At eto na nga, mga kababayan, at eto na nga. Unahin daw yung paa. Inuna nga yung paa ni Pastor Kibuloy na masahihid nga netong si Elias Amanda dahil yun nga daw yung instruction o turo sa kanya ni sino ba yung pastoral na yan? Ngayon, mga kababayan, minamasahe-masahe yung paa at tuluyan na ngang iniwan nga sila. Iniwan na nga siya nung naghatid sa kanya na si Miss Roy. Ngayon, mga kababayan, habang minamasahe yung paa ni Pastor Q, nagising. Nagising nga itong si Pastor. Siguro ay nasarapan. Oh no! Masarap pa, masaya. Ngayon, mga kababayan, tinutuloy ko lang yung kwento niya kasi masyadong sensitibo. Habang minamasahe, nagising nga, biglang humawak sa kanyang balikat. Pastor Q, totoo ba to? At habang nakahawak sa kanyang balikat, at habang nakatalikod naman itong si Elias Amanda, ay bigla na lang daw ipinasok yung kamay. Bigla na lang daw tinanggal yung bitones ng kanyang suot. At pagkatapos, tinanggal yung kanyang ilalim na kasuotan. Pwede ko ba sabihing bra?
Puwede naman siguro 'no, yung tinanggal yung bra gano'n 'no, oo. Tinanggal na nga daw yung kanyang bra. Oh, ilang beses sinabi. Nung tinanggal na nga yung kanyang bra, oo, eh, yun na nga inumpisahan na ngang, oo, hawakan ang kanyang, maselang, parte ng katawan sa bandang itaas. No! Anak ng pating ano. At eto na nga ay, sabi ni, Elias Amanda, naninigas na siya dahil hindi niya alam yung kanyang gagawin. Dahil sa kanyang kamusmusan, neneng-nene ito mga kababayan, 16 anyos, 17 anyos, minor de edad pa siya noon. Eto na mga kababayan, habang, hinihimas ni Pastor Q yung kanyang bugelya. Bigla daw hiniga itong si Amanda. Hiniga mga kababayan. Paghiga daw, pumatong bigla. What? Itong walang pakaraka-raka si Pastor Q sa ibabaw ni Amanda. Eto na nga mga kababayan, habang hindi pa nga daw natatanggal yung kanyang kasuotang pang-ibaba at gano'n din naman si, Pastor Q, mga kababayan, kinikis-kis yung kanyang, maselang bahagi pang-ibaba ng kanyang, junjun. Anak ng pating naman, no? Yun ayon ito'y sa kabuuang kwento ni alias Amanda, At habang, kinikis-kis, kinikis-kis ng kinikis-kis, ng kinikis-kis ni Pastor Q ang kanyang junjun sa ibabaw, sa ipang-ibabang maselang bahagi ng, katawan ni, Elias Amanda. Naku, Diyos ko po. Ay bigla na lang daw, naramdaman niya ang, matigas na junjun. What? Nani? Kaya daw, bigla-bigla na lang, sinikwat yung kanyang pajama kasabay ng kanyang, soen. Yung, Victoria's Secret. Kahit ano pa yan, kahit ano pang ibabang, kasautan yan, What? Sabi, ayon mismo dito kay Elias Amanda, mga kababayan. Pagkasikwat ng kanyang pang-ibabang kasuotan, kasabay ng kanyang pang-ilalim na kasuotan, mga kababayan, bigla na ring, hinubad ni Pastor Q yung kanyang, damit pang-ibaba. Hindi na nga lang nalaman dito kung meron pang pang-ilalim na Calvin Klein eto na. Ay bigla niya na rin hinubad ang kanyang pang-ibabang kasuotan ni Pastor Q at yun na nga, ramdam na nga ni Amanda ang malabatuta. At ayun na, nangyari na nga ang dapat mangyari. Ay, mali. Nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. At yun na nga, dahil nga wala nang magawa itong batang si Amanda sa kanyang edad na hindi pa niya alam yung mga ganong bagay at first time, naku, virgin! Sana all. Diba? Jackpot! Eto na mga kababayan, Abay, matindi! Matindi pa rin itong si Pastor Q. What? Talaga namang, binaon! At yun na nga mga kababayan, nangyari na nga yung hindi dapat mangyari at pagkatapos daw mga kababayan, netong si Pastor Q ay dali-daling pumunta ng CR at mukha daw naghugas. Messi, no? Iinom lang ako. Medyo nakakauhaw, itong tagpong ito, mga kababayan.
Yamete kudasai! Mukhang ganun yung sinabi. Mukhang ganun yung sinabi ni Pastor Q. Ano? At yun na nga, habang nasa CR nga itong si Pastor Q na naguhugas ng kanyang Junjun, eto namang si Elias Amanda ay wala nang nagawa ito kundi umiyak ng umiyak ng umiyak. Dahil nga sa bilin ng kanyang pastoral na na kasama o si Miss Roy. At yun na nga mga kababayan, ito na yung malungkot na tagpo na ito daw ba yung kanyang kapalaran. Iniisip niya na lang na kagustuhan daw ni Lord itong nangyayari. Kaya nangyari. Naman ng putik, kultong-kulto mga kababayan. Kultong-kulto yung ganun. At eto na nga. Aalis na. Akmang aalis na nga. Itong si alias Amanda sa silid. Kung saan naroon nga itong si Pastor Kibuloy. Mga kababayan, biglang naisip ni Elias Amanda na binili na siya yung bilin ni Jacqueline na wag kang aalis. Wag kang aalis hanggat hindi sinasabi ni Pastor Kibuloy. What? Yun! Diba mga kababayan? Eto na ngayon mga kababayan. Hindi nga naman umalis at inintay nga niyang lumabas ng CR itong si Pastor Q. At paglabas nga ay nasa lang siya, nandoon siya sa sulok na nagmumukmuk at patuloy na umiiyak ang pobreng dalaga mga kababayan. Pobreng dala, Boss Wilfred. Opo. Magandang gabi po. At nung paglabas nga ni Pastor at humiga na uli sa kama, tinawag niya si Elias Amanda. Parang, Amanda, come here. Beside me. Parang ganun eh. Alam niyo yung pagka naglalandian kayo ng mga jowa niyo. Eto na ngayon. Siyempre sumunod na nga itong si Amanda. Walang nagawa kundi sabi nga ni Pastor Q, halika dito sa tabi ko, matulog na tayo. What? Yun! Habang ang natutulog, at tila ba napagod ditong si Pastor Q. Mahina na tuhod. Humiga na nga rin itong si Amanda sa kanyang tabi na nakatalikod at patuloy pa rin umiiyak. Pagtabi niya habang nakatalikod mga kababayan sa kama, matapos ang hindi dapat mangyari, natulog nga ito sa tabi ni Pastor Q. What? At habang nakatalikod, yumakap si Pastor Q, sabay hawak sa kanyang us-us. What? Mga kababayan. At wala nang nagawa ang pobreng dalaga, kundi tiisin na lang, kundi sana'y matapos na ang gabi na to para makaalis na siya. At doon na nga niya napagtanto mga kababayan na sa kanya lang ba ginawa ito? Yun ang tanong niya sa kanyang isipan, kung sa kanya lang ginawa ito. Doon na nag-umpisa siyang magmatsyag, mga kababayan. Muli! Ano pa nga ba? Magkita-kita tayong muli sa susunod na araw. Mike Cervera po! Boss Wilma Malabanan, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amang dako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike.
Cervera!